Hello guys! Welcome sa aming YouTube channel. At ngayong araw na to pag-uusapan po natin ang tungkol sa tungkol sa pera. Okay, so ngayon alam natin napapanahon na 'di ba sa paligid natin, 'di ba, lahat nagmamahal na, 'di ba? Andiyan yung pagkain, yung bill natin sa kuryente, sa tubig, lalo na pa ngayon, 'di ba? Nag-umpisa na ang pasukan just sa mga magulang diyan na may mga anak na nag-aaral, 'di ba? Andiyan pa yung tuition fee at yung mga pang-araw-araw pa natin gastusin. So, kaya naisip namin yung topic na ito upang sa inyo ay makatulong din sa atin bilang mga magulang upang tayo ay makatipid. Okay? So, ito yung 5 saving tips. Yung una namin naisip ay magkaroon tayo ng weekly budget. Okay, so gaano pa kahalaga na meron tayong weekly budget ng ating pamilya. Okay, so sa amin dito, dahil naninirahan nga kami sa Dubai, na alam natin na lahat naman halos ng bagay dito ay mahal na nga rin. Tulad din yan marahil sa Pilipinas, yung mga bilihin. So, I think yung pagkakaroon ng weekly budget ay makakatulong sa atin upang sa yun ay malimitahan kung ano yung mga ginagastos natin. Okay, so paano ba namin to ginagawa? Okay, so kapag natanggap namin yung sahod namin, yung sahod sa monthly na salary, so nagli-limit lang kami ng amount kung saan ito yung gagastusin namin sa pagkain namin the whole week. So, ginagawa kasi namin siyang weekly. So, for example, so dahil maliit pa yung anak namin na dalawa, so dalawang adult pa lang kami na as a whole na kumakain talaga ng full meal, set kayo ng 2,000 pesos, no? Or 200 dirhams na budget for that week. So, yung amount na yun yung gagastusin nyo all throughout the week para bilhin yung mga kakainin nyo for breakfast, for lunch, and for dinner. Okay? So, make it a point na isang tip din, hindi nyo, na mahirapan kayong gawin yung weekly budget kung hindi nyo rin kabisado kung magkano yung mga presyo ng bilihin. Siyempre, kailangan you think ahead. So, kailangan alam mo yung presyo ng bawang, presyo ng soy sauce, presyo ng manok, presyo ng baboy, lahat ng mga kailangan mong bilhin. Upang sa gayon ay magawa mo ng maayos yung iyong weekly budget, kasi hindi mo magagawa na malista lahat yon at ma-incorporate dun sa halagang yon kung wala kang idea na magkano kaya ang ganito. So, importante na kailangan malaman mo kung magkano yung presyo ng bawat bibilhin mo. Okay? So, yung para din makatulong sa weekly budget din. So, ginagawa namin ni Mrs. So, naka-weekly menu din kami. So, ibig sabihin, from breakfast to lunch to dinner, so, naka-point na ano yung mga kakainin namin. Okay? So, para malaman na ano yung mga bibili namin. So, lahat yun nakaplano. Okay? So, nakatulong yan sa amin upang sige na malimitahan kung yun talaga yung gastos namin para sa linggong yan. Kailangan ilista natin yung isang tip na pangalawang tip ay kailangan ilista po natin yung mga bagay na bibili natin pag tayo ay pupunta sa supermarket or sa grocery or sa Pilipinas sa palengke. Okay? So, bakit ba importante na ilista natin? No? Magkaroon tayo ng papel at ng ballpen wherever na pupunta tayo sa grocery store. So, bakit importante na meron tayong listahan? Upang sa gayon ay mailista natin kung ano yung bibili natin, magkano yung bibili natin. At sa gayon din, hindi tayo lalampas doon sa binudget natin, yung number 1 kanina, yung weekly budget. Okay, so kung nakalista yung mga bibili natin, hindi natin mababreak yung tip number 1 natin. Kasi gagawin natin yung tip number 2 na ito, yung paglilista natin. You have to stick doon sa nilista mo. For example, ang nilagay mo na presyo ng baboy is 200 pesos. Okay? Pero yung price na nandoon ay halimbawa ay hindi ko alam kung magkano na sa Pilipinas, palagay mo 250. Okay? So, kailangan ilapit mo doon sa kung magkano yung inilista mo. Mas okay na ma-lessen siya kesa
sumobra ka dun sa isinulat mo. Okay, so for example, sa amin dito sa Dubai, so halimbawa, ang nilista ko sa manok ay 20 dirhams. Nakakita ko ng manok na nagkapresyo ng 23 at 19. Okay, so dalawang price yung pwede ko pagpilian. Ang nilista ko lang ay 20 dirhams. So I'll rather choose yung 19 kesa dun sa 23. Okay, so kung ako yung 19 yung pipiliin ko. Pero pwede mong piliin yung 23 kung halimbawa na merong isang nilista mo na halimbawa yung nilagay mo sa carrots ay 5 pero binili mo na lang siya pero 2 dirhams lang siya. So ibig sabihin may 3 ka na nabawas doon. So pwede mo siyang idagdag doon sa ibang nilista mo na maaring medyo nagkulang ka ng estimation. Okay, so kailangan alam mo kung paano siya laruin. Okay, so yun yung kagandahan na meron kang listahan kasi alam mo na medyo maliit yung medyo malaki yung na-budget ko rito pero mababa lang pala, so pwede ko siya idagdag dito. So ganoon po, so malalaro mo siya ng maigi. Pangatlo, limit our wants and identifying our needs. So marami na tayong mga narinig na ganitong mga tips tungkol sa identifying yung wants natin at yung needs natin. So syempre alam natin na mas importante ano ba muna yung kailangan natin, yung necessary na bilhin natin kesa dun sa ano lang ba yung gusto nating bilhin. Magkaiba yun eh. So, syempre maganda rin na ituro din natin sa ating mga chikiting, sa ating mga anak na ma-identify din nila, ito kailangan ko to, ito gusto ko lang to. So, kung gusto lang natin siya, ibig sabihin pwede siyang makapag-intay. Diba? Hindi katulad ng talagang kailangan natin, katulad ng bigas, ng pagkain, di ba? So yun yung mga kailangan talaga natin na necessary na bilhin natin. So kung tayo mismo na mga parents is makokontrol natin yung pag-uugali na yan, syempre makikita yan ng mga anak natin at mama na yan. And it will add up doon sa pag-save natin kasi hindi tayo mag-spend ng sobra dahil alam natin sa rin at hindi pa pwede to, hindi pa natin kaya. So I'll rather itabi yung wants natin at saka na yon. Hindi naman ibig sabihin na hindi talaga natin pwedeng bumili ng wants, di ba? So ang sinasabi lang dito, ang sinishare ko lang dito is pwede mo na siyang isang tabi muna and pwede mo siyang gawin kapag alam mong naging maluwag na kayo or nagkaroon kayo ng extra, di ba? So yun yung time na yun. Pero unahin natin ano ba yung needs natin. Pang-apat. So yung pang-apat may kinalaman din sa pangatlo natin, yung living within our means. Okay? So yung paggastos natin sa loob ng isang buwan, kailangan naaayon din magkano ba yung pumapasok na pera sa pamilya natin. Okay? So kung halimbawa ang perang pumapasok sa tahanan ninyo or sa pamilya niyo is halimbawa is 20,000 pesos. Okay, so kailangan mag-stick lang kayo dun sa 20,000 pesos. Hindi ka pwede gumastos ng 50,000 pesos sa isang buwan kung 20,000 lang naman yung pumapasok na pera, hindi ba? So kailangan ano ka lang doon ka lang yun lang yung i-focus mo na na budget for the month of on certain month. Hindi ka pwedeng kay babawi na ako susunod, hindi ganoon. So parang katulad sa amin. So yung ginagawa namin kasi is nilagyan namin sa Excel sheet. Yung monthly na sahod is naka-allocate na siya kaagad. So yung ginagawa namin is pinaghihiwalay na namin yung para sa diaper, kung magkano yun, para sa gatas, yung sa weekly budget pinag-usapan natin kanina. So ang importante dito kasi kailangan alam mo na magkano ba yung magagastos ko sa loob ng isang buwan for the diaper. Magkano yung magagastos ko para isang buwan para sa sabon, sa shampoo. Okay. Kasi kung yung gagawin natin is yung paunti-unti na bili natin, hindi natin napapansin na sumusobra na pala tayo ng gastos. Hindi katulad kung naglaan lang tayo ng specific amount na 100 pesos sa ganitong bagay. So pag
gumastos tayo ng 120, oops, teka, saan ako sumobra, saan ako nagkamali. Pero kung nililista natin siya, alam natin, sumobra ako sa ganitong bagay, nagkulang ako sa ganito. So, malalaman mo dun sa budgeting mo kung saan ka nagkamali, no? So, kaya importante na dapat naka-allocate siya kaagad. So, maganda din na kapag nahawakan natin yung salary natin, na yung ginagawa namin din kasi is pinaghihiwa-hiwala na ito para to sa ganito. Kumbaga, ang ginagawa ko pa nga, tinutupi ko para ito pang tubig, ito pang kuryente, ito pang bayad sa bahay. Para sa ganyan, alam mo, pagdukot mo, alam mo na yun yung para doon. Na hindi mo na siya kukunin kasi pag halimbawa kung dumating man yung time na nagsingilan ng kuryente, hindi ka kakabahan kasi alam mo may pambayad ka, alam mo may naitabi kang naitabi kang pera. So, importante yun na kailangan we need to live within our means. Ibig sabihin, kung ano lang yung kinikita natin, kailangan yun na yung gastusin natin. Itong last na ito, yung isa sa mga importante talaga na kailangan gawin natin kapag pagdating ng sahod natin, no? Yung tinatawag na savings. Okay, so kailangan, syempre, hindi naman lahat lumalabas yung pera natin. So, kailangan for the security of our family, kailangan meron tayong itinatabi a part of our salary. So, importante yan, no? So, yung ginagawa namin, itinatabi na kagad namin magkano ba yung para sa savings natin. Pangsayan, pag dumating yung time na may emergency, may babayaran sa school, or may ganitong kailangan, hindi ka na mangangarag kung saan ka kukuha. Kasi alam mo na meron kang itinabi dyan na pang savings or pang emergency na bagay. Diba? Hindi mo na kailangan tumakbo sa labas or mangutang sa kaibigan mo kasi alam mo secure ka na meron kang pera na huhugutin anytime of the year kung kailan mo kailangan kasi alam mo meron ka. Okay? So I hope na nakatulong yung 5 bagay na yan. At kung meron pa kayong mga ibang bagay na saving tips na maaaring makatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga OFW nating kabayan, please comment that below. At malugod akong ibahagi din yan sa ibang pagkakataon sa ating mga kabayan. And kung bago kayo sa aming channel, please subscribe to our channel, Butter and Corn. Just type in sa search button. Or you subscribe or you click the subscribe button below para sa ganyan ay makatanggap kayo ng weekly notifications kapag may bago kami mga uploaded videos. Okay then, so maraming salamat sa panonood nyo and I hope na nakatulong yung 5 saving tips na ito na ibinahagi ko sa inyo. Okay? Thank you very much. Bye-bye. Okay, so ngayong araw na to pag-uusapan natin is yung na-hire na kayo as a new employee. Okay, so ito na yung probationary period. Okay, so ano ba yung mga kailangan nating tandaan or gawin kapag nasa probationary period tayo sa ating work? Welcome ulit sa aming YouTube channel at ngayong araw po na to ay pag-uusapan po natin. Pag-uusapan na naman ng Good evening guys! Welcome sa aming YouTube channel at ngayon araw na ito. Gabi tapos araw. So umpisa ko lagi nahihirapan.